الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauupo lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tulong at kalinga. Sa Kanya lamang po tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang po tayo dapat magpakupo laban sa isinumpa si Satanas. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tulong at kalinga. Naway, ang kapayapaan pagpapalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa Kanya, may pinakamama na pumita kay Pumita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Kanyang mga sahabat, sa Kanyang mga samahan, sa Kanyang mga asawa, at sa lahat ng tumataha sa tamang landas hanggang sa huling araw. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng mga salita at gawa ni Pumita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ang mga makabagong pananampalataya, ito ay pagkaligaw. At ang pagkaligaw, ito ay patungo sa impyerno ng apoy. Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pusang katawan, kung kayong nagsisampalataya, natakutan natin ang Allah
iwasan ang lahat ng uri ng mga kasamaan. Huwag natin hayaan na tayo ay pumanaw na hindi pananampalataya, na hindi mga Muslim, na hindi mga Muslima. Sapagkat tunay mga manyaman ng kapatid, walang kapatawaran ng sino man na arutan ng kamatayan na siya ay naniniwala sa mga nilikha ng Allah, katulad ng mga nilikha niya ng mga kahoy, luto, mga larawan, tinatawag nila ang mga santo, mga sangka, at ang kanilang oras palahon binutol sa mga material na bagay. Sino mang abutan na walang pananampalataya, walang paniniwala sa kaisaran Allah, katotohanan, binamalaan tayo. Ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo mga Subhanahu wa Ta'ala na huwag tayong pumanaw na hindi mananampalataya ang Muslim. Sapagkat ang Muslim, ito lamang ang tunay na naniniwala, sumusunod sa pamamaraan ng Allah Subhanahu sa pamamaraan ng Muhammad at kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero din sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung kayong nagsisampalataya, natapunta natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang sino mang sumunod sa Allah at kanyang sugo, alalambaga, siya ay nakapagdamo ng malaking tagumpay. Ibig sabihin kapatid, tayo ay ipagbabawal sa atin ng militer ng apoy. Sapagkat tunay na ang sino man na naniniwala sa kaisaran ng Allah at sumusunod niya pagkita ng Islam, siya po ay nakapagdamo ng malaking tagumpay. Ano ang malaking tagumpay? Ang makamtan natin, ang tinatawag na pinakamagandang tungan kung tawagin ay Jannah, Paraiso. Ito po ang pinakamagandang tungan na wala ng kamatayan, wala ng pagtanda, wala ng paghihirap, wala ng pagkalugi. Ibig sabihin kapatid, tayo ay nakapagtamo ng malaking tagumpay. O kadainan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Usang katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha sa pinakaunang tao na si Adam at ang pangalawang tao na si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay likha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Tatakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat huwag na tayong magtumpik-tumpik pa, sapagkat ipinapaliwanag sa banal na kasulatan, sa maluwalhating banal na Quran, na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang sutol sa kapangyarihan, ang tigil ng karunungan, na sa kanya lamang kung tayo dapat humingi ng tulong at kalina at pinaalalahan tayo kapatid na huwag natin putulin ang kamag-anakan. Ibig sabihin kapatid, mula kay Adan hanggang sa ngayon, hanggang sa susunod na mga araw, habang tayo nabubuhay, mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, sumunod tayo sa utos ng pagkasala at pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganun, makamtan natin ang tunay ng tinatawag ng malaking tagumpay. Naalala ko ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung nais natin makapasok sa paraiso. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Katotohanan, ang sino man ang may maliit na kayabangan ay hindi makakapasok sa paraiso. Sa Jannah, sa pinakamagandang tungan, ang paradise. Bakit kamo? Sapagkat ang paraiso, lugar ito sa mga tao dito sa mundo na kung saan sila ay talagang nagpapakumbaba. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Anong ginawa ng mga ating mga kababayan? Halos sa buong sulok ng daigdig ay mayroong mga taong nagmamataas, nagmamayabang sa kanyang katayuan sa buhay. Kahit mahirap, natututunan siyang magyabang. Anong ibig sabihin kapatid? Maraming mga tao ngayon na ang mga amana, ang mga ipinagkaloob sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga material na bagay, pera, ginto, posisyon, angkan, kamag-anakan, yung mga amana sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang naging dahilan kung bakit siya ay nagmataas. Pero pinalalahanan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino man ang may maliit na pagmamataas kayabangan ay hindi makakapasok sa paraiso. Kaya nalulungkot ako kapatid, nagkaroon minsan ng posisyon ay nagkaroon na siya ng kayabangan. Dati, nung wala pa siyang katungkulan, very accommodating siya, mabait, nagsasalam, nagsisikhans.
Nung magkaroon na siya ng posisyon, halos lahat na ay kalaban niya. Lahat ng mga tao na nakasulong niya, ayaw na niya bumiti, ayaw na niya magsala, ayaw niya magsikrans. Bakit ka? Nasa maganda na siya, katayuan, nasa posisyon na siya. At magaan na ang kanyang pagtanggap ng biyaya sapagkat halos hindi na siya nagtatrabaho, nakaupo na lamang, at the condition pa, tumatanggap ng malaking pera, samantala ang kanyang kapatid sa pananampalataya ay naghahapon ng mga basura, maliit na sahod, at yun pa ang pagpalakaibigan. Anong ibig sabihin, kapatid? Nais kong ibahagi sa inyo, ang pinakamagandang tungan ay kailangan pagsusumikap natin ito sa pamamagitan ng paggawa ng maraming kabutihan. Walladhina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are builders of paradise. They will be therein forever. Sino man ang naniniwala sa kaisahan ng Allah, gumagawa ka ng maraming kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman, alalaw baga, ililigtas tayo sa impyerno ng apoy. Kapatid, ang lahat dito sa mundo, isipin natin na ito ay panandalian lamang. Ito ay pansamantala lamang. Ito ay hindi magtatagal sa atin. Sapagkat sinabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bisay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin. Katotohanan, kapatid, ang mga kamatayan, ito ay darating sa atin na hindi natin inaasahan at hindi mga kasulubong natin. Ipinapahintulot tinagda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkalugi ng ating mga negosyo, ang pagkawala ng ating mga inaasahan ng mga palanin, at ang pagkawala ng buhay ng ating mga minamahal, maging ang buhay natin ay ito ay papanaw. Anong ibig sabihin? Dito lahat sa mundo ay ito ay pansamantala lamang. Nakita ko naman yan, gaano karami ng sasakyan, kinalawang, marami ng mga bahay, nasira, nalindol, binasag. Yung tinatawag na malaki nga, dadaluin. Ang mga bahay doon ay mahirap, mayaman, ang kanilang bahay ay binasa ng napakalakas na tubig, unos. Ibig sabihin, walang exempted. Ano man ang katayuan ng buhay ng isang tao, pinapaalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito lahat ay pansamantala lamang. Anong ibig sabihin? Hindi tayo taga-rito. Tayo ay mga estranghero. Bakit tayo naririto? Palagi natin itong naririnig. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga jinn, ang mga hindi nakikita, yung mga engkanto, at tayong mga tao, upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapatid, itong pagsamba natin, ito lamang ang pinakasusi, pasaporte, patungo sa paraiso. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ang mga pagdidikit, ang mga pagsala, prevent immorality and evil deeds. Napipigilan natin ang pagsama, ang paggawa ng kasamaan. Napipigilan natin ang paggawa ng maraming mga karumal-dumal na mga gawain. Kaya hindi sino man pwede umagyabang sa atin, sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Ang pinakamainam sa isang tao, nagtatawa. Maliit, malaki, gaano man karami ang iyong kasalanan, sindani man ang mula sa dagat, sindani man ang dala ng buhayin sa dalampasigan, umabot man ang iyong kasalanan mula dito sa ating inaapakan hanggang sa langit ang ating kasalanan. Kung hindi ka magtatawa, ikaw ay tutulungin. Ang pinakamainaw sa isang tao, saan ka man naroon, ano man ang katayuan mo sa buhay, mga minamahal kapatid, kung nais mong ikaw ay mapatawad ng iyong mga kasalanan, lumapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkat sinabi niya, siya ang pinakamabagin, ang pinakamawain, ang lubos na kapagpatawad. Ang Allah na la ilaha illa huwa, that has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can enter with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creatures in this world, and what will happen to them in the hereafter. And He will never compass anything of His knowledge except that which He wills. His mercy extends over the heavens and the earth, and He wills no fatigue in guarding and preserving them. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinasamba natin,
niluluwalhati natin, dinadakila natin, saan tayo sumusuko, nag-iumuyok, nagpapatira pa. Siya po ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at mga kalupaan. Siya ang nagbigay buhay sa atin, ang babawin ng buhay. At siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Kaya mga minamahal kong kababayan, kapatid, anuman katayuan mo sa buhay, ikaw man ay nasa masaganang karangyaan, katayuan, isipin mo na yan ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang awazan, ang sustainer, ang provider. Lahat tayo ay lumabas sa sinapupunan ng ating mga ina na wala tayong kadala-dala. At darating ang panahon na tayo rin ay uuwi sa panabiang tahanan. Pagkat ito'y natin narinig natin palagi na kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna illa rabbina munqalibun. Pagkat lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Allahu Akbar! Nauna na ang aking nanay, nauna na ang aking tatay, nauna na ang aking pinsan, ang aking mga magulang, ang aking lolo at lula. Sino ang susunod na papanaw? Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng may buhay, sila ang susunod na papanaw. Subalit ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus sa'ati wa yudhilul kaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadrisu ma taksibu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Isipin mo kapatid, ano ang ating pagyayabang? Ang Allah ang nagpapabalispis ng mga ulan. Pagkatapos nagagalit ka, nagmumura ka, nang ikaw ay nakakaranas ng mga malinis ng mga ulan habang bumuhos ang mga ulan. Siya po ang nagpapabalispis ng mga ulan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Walang sino mang nakakaalam nito. Ang mga tao, wala tayong kakayanan kung ano ang pagkanong ating bibitain at hindi natin alam kapatid kung saan tayo papanaw, anong klaseng kamatayan, o anong oras tayo mamamatay. Ang Allah, ang siyang sutro sa kapangyarihan, ang tigib ng kabulungan. Minamahal kong kababayan kapatid, ito ay payo ko sa ating sarili at sa inyo na huwag natin sayangin ang oras panahon sapagkat ang panahon na ito, ang buhay na ito, higit sa pila ito ang mga kayawanan. Sinyaman siya sa atin, sinlaki ng kanyang pira sa bangko, mas marami silang sasakyan, may mga bahay sila, nasaan na sila ngayon? Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Bakit daw? Muli ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahum mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ang kamatayan na pilit natin tinatakasan, iniiwasan, ito ay ating makakaharap habang lumilipas ang oras panahon. Hindi tayo pwedeng magmataas sapagkat ikaw ay mas bata, sapagkat ikaw ay may pera, sapagkat ikaw ay nasa magandang posisyon, sapagkat ikaw ay maraming angkan. Ano man ang pinagmamalaki mo dito sa mundo, wala tayong dapat ipagmalaki sapagkat ito ay kapahamakan, sapagkat sino man ang nagmamalaki para sa kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy, siya ay hindi makakapasok sa paraiso. Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bayo po sa ating sarili at sa ating mga kaibigan, kababayan at mga kapatid, na ang panahon na ito ay gugulin natin sa pagsamba. Ibig sabihin, paramihin natin ang ating mga ibadah. Mula ngayon, hanggang sa uling himla ng ating buhay, kalumian sa isang tao ang hindi niya sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat ang Allah ang pinakamabangin, ang pinakamawahin, ang lubos na mapagpatawad, at siya po ang siyang nagbibigay ng rizki, biyaya sa atin. Na siyang nagprepara ng pinakamagandang hantungan, ang paraiso, ang Jannah, ang paradise. Kung may nakikita kang kagilagilanas at kamanghamang sa mundo ito, ang paraiso po ang kaganapan. Nandun na po ang perfecto na ating hinahangan, na hindi na tayo manghihina, hindi na tayo makakaranas ng gutom, uhaw, at hindi na tayo makakaranas ng pag-insulto sa mga tao. Hindi na tayo makakaranas ng lahat ng uri ng mga karamdaman, ng mga lahat ng uri ng kasamaan. Ang ating mararanasan, ang pinakamagandang tungan na tinawagin ay Jannah, ang paraiso. Walilladhina kafaru birabbihim adhabun jahannam wa bi'sal masir. Subalit ang sino mang walang paniniwala sa kaisahan ng Allah, para sa kanya ay kaparusahan sa impyerno.
Kaya minamahal sa kababayan, tayo ay binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tinatawag na freedom of choice, kalayaan pumili. Saan po tayo nais, ano ang nais nating piliin? Ang kapahawakan ba o ang kabutihan at ang paraiso, ang Jannah? Naturalmente, ito ang dahilan bakit tayo naririto. Pinahintulot na tayo ay maging alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maranasan natin kahit sa hirap ng ginhawa, ay kahit sa hirap o ginhawa man, kung ano ating kalagayan dito, ay pinangakuan tayo ng Subhanahu wa Ta'ala, ay masaya tayo dito sapagkat tayo ay pinili niya ng sumampa sa Kanya, makapagsala, makapagluko, makagawa ng maraming kabutihan. Pagkatunay na dito pa lang sa lupa, nagtanim ka ng mabuti, mag-aani ka ng kabutihan. At sino man ang gumawa na kahit maliit na kasamaan, ito ay Kanyang matutunghayan. Ibig sabihin, nothing in all creation is hidden from Allah's sight. Everything is uncovered. Walang natatago na hindi mabubunya, walang lihim na hindi malalaman sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang nakakaalam sa ating mga puso at ating mga isipan. Ano pa ang dapat ating malaman sa mga umaga ito? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, Malikil Qudusil Azizil Hakim. Whatsoever is in the heavens and whatsoever is in earth glorifies Allah, the King, the Holy, the Almighty. Ang lumuluwalhati ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang anumang mga nasa kalangitan at anumang nasa kalupahan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na hari, ganap na makapangyarihan, ang tigil ng karunungan. Yan po ang ating pinupuri. Siya po ang ating dinadakila. Siya ang lumuluwalhati. Siya ang ating niluluwalhati. Siya ang hari. Siya ang ganap na makapangyarihan at siya ang tigil ng karunungan. Yun ang ating sinasamba. Kaya minamahal ko kababayan, paalala ko sa ating sarili at sa inyo. Itigil na natin ang mga sinasabi ng mga iba't ibang sikta, relihiyong, denominasyon na sila ay nagtuturo na sampahin si Isa, si Jesus, na sampahin ang mga rimulto, na sampahin ang mga larawan, sampahin ang si Maria, si Mary. Yan po ay mga manmid na mga relihiyon. Pinabalaan tayo, binawalikan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatagapin mula sa Kanya at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Sabihin natin ito mga kapatid sa ating kasama sa bahay na hindi pa mananampalataya Muslim. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire, seek a religion other than Islam, it will never be accepted to him, and thereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang sikta, relihiyong, denominasyon, sila po ay hindi tatanggapin mula sa Kanya. Sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan na kung saan sila ay itatapon sa impyerno ng apoy sapagkat gumagawa sila ng makabagong relihiyon. Nagsusulputan na ang mga iba't ibang sikta, relihiyong na denominasyon na yun. Tanong ko sa inyo, nang gumagawa ng mga relihiyon,